Sa ibang balita naman, isinusulong ng mga mambabatas ang Right to Adequate Food Framework Act of 2025 para matugunan ang problema ng Pilipinas pagdating sa gutom at food insecurity. At mula sa Batasang Pambansa, naroon ang ating kasamang si Jap Regala Live. Jap. Yan pagtiyak na may sapat na pagkain ang bawat Pilipino. Yan ang naging sentro ng talakayan ng mga mambabatas sa Kamara ngayong hapon. Sa naging pagdinig ng Subcommittee of Committee on Human Rights na pinangunahan ni Committee Chairperson Arturo Robes, hinimay ng mga mambabatas ang draft bill sa mga panukalang batas na naglalayong resolbahin ang problema sa kakulangan ng akses sa sapat na pagkain sa bansa. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang Right to Adequate Food Framework Act of 2025 para matugunan ang patuloy na problema ng gutom at food insecurity sa bansa. Ayon kasi sa mga datos, halos dumoble ang bilang ng mga pamilyang nakakaranas ng gutom noong 2024, habang mas mabigat ang epekto nito sa mga bata dulot ng malnutrisyon at pagbagal ng paglaki. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang Commission on the Right to Adequate Food na mangunguna sa pag-uugnay ng mga programa ng pamahalaan laban sa gutom. Target nito ang 25% pagbaba ng kagutuman sa loob ng 3 taon, 50% sa 5 taon at 75% sa 8 taon hanggang makamit ang zero hunger sa loob ng 10 taon. Kasama rin sa panukala ang pagtiyak ng minimum food entitlement para sa mga food poor na pamilya, pagpapalakas ng nutrition-sensitive agriculture at pagbibigay ng mas malaking pamilihan sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Samantala, sa gitna ng paghimay ng komite sa sections at article ng draft bill, hiling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na linawin ang direktang layunin ng itatayong komisyon. Kapareho kasi nila ito ng inisyatiba ng task force na nakapailalim sa DSWD. Maaari rin nila na i-adopt ng itatayong komisyon ang mga inisyatiba ng DSWD o kaya naman hiwalay na gumalaw ang komisyon at ang DSWD. Inadopt din ng komite ang suhestyon ng Presidential Human Rights Committee. Anila, dapat isama sa panukala ang pagsakop sa mga persons deprived of liberty o PDL. From a public policy perspective, ensuring adequate, safe, and nutritious food for our PDLs is a cost-effective measure that supports human capital preservation, reduces preventable disease burdens, and upholds minimum standards of human dignity consistent with the state's constitutional and international obligations, specifically the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, to which the Philippines is a state party. Hiling naman ng National Food Authority magkaroon ng dagdag na kapangyarihan ang kanilang ahensya para makapagdagdag ng supply ng pagkain na magagamit ng mga Pilipinong nangangailangan. Ayon sa ahensya, limitado kasi sa buffer stock ang kanilang supply at kung maaari, tulungan sila ng iba pang ahensya para magkaroon ng mas malaking supply para makamit ang layunin ng panukala. Diyan pangunahing layunin din ng panukala ang pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain bilang isang karapatan at tungkulin ng pamahalaan. Bien? Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.